Isang bagong natural gas reservoir ang nadiskubre na tinatawag na Malampaya East 1, May 1. Ito ang unang malaking gas discovery sa bansa sa loob ng mahigit isang dekada. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Pilipinas ay nakatuklas ng bagong gas field, ang Malampaya East 1, May 1, mga 5 kilometro sa silangan ng dating Malampaya Field, na may taglay na humigit kumulang 78 bilyong cubic feet ng gas, na magpapalakas sa seguridad ng energy. Kayang magbigay kuryente sa milyon-milyong tahanan, na malaking tulong upang mapalawig ang supply mula sa Malampaya at mabawasan ang pag-asa sa imported na energy. Tinatayang 78 bilyong cubic feet ng natural gas, silangan ng Malampaya Field, Palawan, mga 5 kilometro lamang. Katumbas ng halos 14 na bilyong kilowatt-hours ng kuryente taon-taon, sapat para sa mahigit 5.7 milyong kabahayan. Ito ay bahagi ng Malampaya Phase 4 drilling campaign, kasama ang mga balon sa Camago at Bagong Pag-asa. Sa paunang testing, ang balon ay nagpapakita ng flow na 60 milyong cubic feet ng gas bawat araw. Pinamumunuan ng Prime Energy, bahagi ng Razon Group, kasama ang UC38 at PNOC. Nagpapalakas ng lokal na supply ng gas, binabawasan ang pag-asa sa mga imported na likido. Tumutulong na palawigin ang buhay ng Malampaya Field at ang pag-supply nito sa Luzon Grid, asahan na makakatulong sa pagpapanatili o pagpapababa ng halaga ng kuryente. Sinasabi na ang bagong tuklas na gas field na ito ay patunay daw na kaya nating palakasin ang ating energy gamit ang sarili nating likas yaman. Aniya, ito'y malaking tulong para sa mga tahanan at negosyo, dahil mas magiging matatag ang supply ng kuryente. Ayon naman sa Department of Energy, DOE, ang historic na pagtuklas na ito ay makakatulong daw sa pagpapababa ng presyo ng kuryente sa hinaharap at magpapatatag sa seguridad sa energy ng Pilipinas. Ang proyektong ito ay pinangunahan ng mga Pilipinong propesyonal sa ilalim ng SC38 Consortium, na binubuo ng Prime Energy, na pagmamay-ari ni Enrique Razon, UC38, PNOC Exploration Corporation, at Prime Oil at Gas Incorporated. Bukod sa natural gas, nakatuklas din ng condensate, isang uri ng high-value liquid fuel na makakatulong sa pag-stabilize ng power supply sa bansa. Ang pagtuklas ng May 1 ay bahagi ng Malampaya Phase 4 drilling campaign na naglalayong pahabain ang buhay ng Malampaya gas field habang paubos na ang supply nito. Ang susunod na hakbang ay ang pagtatapos at pag-test sa Camago 3 well at pag-drill sa Pag-asa Exploration well. Ang nadiskubring ito ay itinuturing na historic dahil makakatulong daw ito sa energy security ng Pilipinas habang unti-unting nauubos ang orihinal na reservoir ng Malampaya. Inaasahan ding makakatulong ito upang mabawasan ang dependency ng bansa sa mas mahal na imported fuel at posibleng magpababa ng presyo ng kuryente sa hinaharap. Ang Pilipinas ay nag-aangkat ng LNG upang palitan ang nauubos na supply mula sa Malampaya gas field, ang mga pangunahing pinagmumulan nito. Ang Malampaya gas field, o Malampaya Camago Field, ay ang pinakamalaking proyekto ng energy sa Pilipinas na nagtatampok ng deepwater gas to power technology.
Matatagpuan sa malalim na bahagi ng karagatan, offshore, sa may Northwest Palawan, humigit kumulang 65 hanggang 80 kilometro sa kanluran ng Palawan Island. Ang gas field ay nasa ilalim ng 820 hanggang 850 metro na lalim ng dagat, water depth, sakop ito ng Service Contract 38, SC-38, na pinapatakbo sa West Philippine Sea. Habang may natuklasang bagong gas sa Malampaya East 1, patuloy pa rin ang pag-import ng LNG upang punan ang malaking kakulangan sa supply ng kuryente. Patuloy na tataas ang pag-angkit ng Pilipinas ng liquefied natural gas, LNG, para punan ang bumababang lokal na supply mula sa Malampaya, na magreresulta sa mas mataas na presyo ng kuryente. Inaasahang tataas ng malaki, 508%, ang LNG imports mula 2025 hanggang 2029 dahil sa pagbaba ng domestic gas, Malampaya. Magdudulot ito ng mas mahal na kuryente dahil sa volatile na presyo ng LNG. Ang mga imported LNG ay idinideliver sa Batangas, kung saan matatagpuan ang mga terminal na nagpoproseso nito, regasification, para sa mga power plant. Pinatatakbo ng Meralco Powergen, Aboitiz Power, at San Miguel Global Power, ginagamit para sa 4 na power plants, Santa Rita, San Lorenzo, Avian, at San Gabriel. Ang mga LNG terminal sa Batangas, partikular ang mga pinapatakbo ng First Gen at ang pinagsamang puwersa ng Meralco Powergen, Aboitiz Power, at San Miguel Global Power, ang tatanggap ng mga supply. Ang Pilipinas sa 2026 ay nag-aangkat ng LNG pangunahin mula sa Middle East, UAE, Qatar, Southeast Asia, Indonesia, at Australia, na dinadala sa mga terminal sa Batangas upang paandarin ang mga gas-fired power plant sa Luzon.